Hello. Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, hindi ako tinitigilan ng mga tao na hindi ko daw i-content ito, no? Yung Missing Bride, 'di ba? Kasi nagma-match daw di umano dun sa hula ni Sir J. Costura. Then may post si Sir J. Costura, ito, no? Sabing ganun dito. Sa bride at kay RJ, ito song ko para sa inyo. Happy ako at safe si bride. Location is spotted sa cards ko. Thank you Lord sa gift na binigay mo sa akin. Di po ako magsasawang tumulong sa paraang ipinagkaloob mo sa akin. So, kiniklaim niya na naman, no, na sa cards niya daw nabasa. So, ito yung sila, I see a place something in Pangasinan sa mga ganun lugar. Sa mga ganun lugar, something in Pangasinan. So, balikan nga natin yung ano. Actually, na-reactan ko na to pero dahil may knowledge na tayo, no, may clue na tayo doon sa inano. Meron ako ditong ballpen at papel. Maaring ikat-cut ko na itong video pero masusi kong ililista lahat ng mga sinabi ni Sir J. Costura. At titingnan natin kung alin din yung nag-stick. Kasi bilang manghuhula kasi, sa tagal ko nang nagre-react sa mga manghuhula, nakikita ko yan. Parang ano yan kukuha yan ng isang dakot na putik. Pag binato niya sa pader, kung ano yung didikit doon, kumbaga yun yung tatama. Sa dami na sasabihin niya. So, maring i-cut-cut ko to, no, due to kahabaan ng video. Pero, I'll make sure lahat ng ililista ko dito ay makikita nyo naman. So, ito yung video ni Sir J. Costura doon sa Missing Bride. Nahirapan siya. Mama, nahihirapan ako mag-isip. Diba? Nakikita nyo dito pa lang kasi may kwentuhan ng nangyayari. May kwentuhan na nangyayari, katulad dito yung nanay, kinikwento na kay Sir J. Costura. So may clue na si Sir J. Ito nga hindi ko naiintindihan sa panghuhula nito Supposed to be nandyan ka, ikaw dapat ang magbibigay ng information, hindi yung nagpapahula sa'yo ang nagbibigay ng information. Dito kasi, malinaw, nagkikwento kasi yung nanay. Pero hindi naman natin masisi yung nanay kasi nga, kahit sino naman desperado, ang feeling ni nanay nakakatulong din yung kwento niya. Pero hindi. Kailangan si J. Costura magbigay ng information, hindi yung hinuhulaan niya. So mamaya mami-mention yung tuwan-tuwa yung mga yung mga supporter nito na mention yung Pangasinan, pero hindi natin naiisip na ang lawak ng location na binigay niya hanggang Baguio pa nga Mamaya mapapanood natin. Preview lang to forward ko lang Tumutulong sa kanya ngayon. I see a place of diba? May tumutulong. Wala namang na-mention na gano'n nakita siya na netizen it's something to do with mga ganong lugar. Mga ganun lugar. Tandaan mo yung pagsabi niya ng Pangasinan, may magmamatch dito sa lalaki yon. Meaning, pwedeng na cold reading niya Yung mga nakakausap ko tungkol kay Sir J. Costura kasi may technique ito si Sir J. Costura na kinuwento sa akin nung malapit sa kanya before. Hindi ko lang pwede i-publish dito, alam niyo na. 'Di ba? Pero pwedeng ganun yung nangyari. Sa mga nakakaalam nun yung mga nakakwentuhan ko na before, na i-share ko na sa inyo yung video na yun Habang nagsasalita yung tao na ka-close dito. Kasama sa style niya yun. Mahirap ipaliwanag dito. Pero itatry ko na i-explain mamaya. Yung mismong reading na tayo. Kuya, ano nga name mo kuya? RJ po. RJ, ayan. Naglilista ako ng mga napaka-trending na pangyayari na supposed to be ikakasal na sila. Kailan nga po ang kasal niyo? Nung linggo po, December Just 14. imagine, ilang pulis yung nagpuyat dyan, tapos nag-trace ng kung saan tapos
biglang siya yung kukuha ng credit. December 14 and suddenly po ang partner niya Dahil lang missing ngayon. dahil lang nag-match do sa cold reading niya. Siya na yung pambihira. How many days na, darling? 8 days na po. 8 days ng missing. Tuklasin natin kung ano talaga ang pangyayari, no? Kung anong dahilan. So, kasama ko ang mother ng bride at saka si kuya. Kasi sinasabi ko irrelevant na to kung ano yung dahilan eh. Importante kasi kung nasan. Hindi ka naman investigador eh. Yung mga reason yan, tinatrabaho na ng investigador yan. Kasi sa kakasabi mo kung anong dahilan dyan, naililigaw mo yung mga tao. Ang mas reliable dyan sa mga nangyari na yan, or do sa dahilan, yung mga investigador na, yung mga forensics, na nag-a-analyze nung sa cellphone, tsaka Ilang taong ka na? 31 po. 13. Opo. So, magbe-base tayo sa barahan, no? Opo. Thank you. So, bago ako magsimula, Nanay, Kuya RJ, gusto kong magpasalamat sa pagtitiwala ninyo sa akin, sa pag-imbita ninyo, at sa mga netizen na nagtitiwala sa akin sa patuloy na pagtatag regarding dito sa pangyayari, no? Isa lang po ang layunin natin, makuha or makita ang tunay na pangyayari at sana po ay ligtas si ate ngayon. Got the cards into Now, kuya, kumuha ka ngayon ng 7 cards of total. Lagay niyo po dito. Huwag po kayong magmadali, ha? Set of the cards to last 12 is siya na po yan, no? Ito, sana pula. Okay, pula. So, I really like your energy, no? Kasi this is King of Diamond. Kuya, diamond is one of the hardest stones. So, matibay. Like a diamond, nagpapakatibay ka. Dito tayo sa reading. So, eto, kung mapapansin mo, number 3 of hearts, third-party issues. So, ito ang ipipilit sa'yo Opo. ng mga ibang tao na may third-party issues. Ito yung unang hindi ko maintindihan eh. Irrelevant naman yun eh. Nakita mo yung third party, tapos biglang sasabihin mo, yun ang ipipilit sa'yo. Parang, wala lang, nasabi niya lang yun kasi may 3 of hearts. Pero kung mapapansin mo, Ace of Flower, she's still traveling right now. Bumiyahe po. May nakita akong pagtawid or tinatawag na bumiyahe siya ng malayo. Ito po ay nakaplano na pala sa kanya. Okay. Nakaplano daw ha. Mahigpit ka ba sa kanya? Hindi po. Actually, hindi po. Hinahayaan ko lang po siya. Pero siguro yung mga previous years po, yung siguro mga first. Diba? Nakikita nyo dito, tanong na siya ng tanong. Dito nangyayari yung cold reading. Kaya I do believe, bago nag-start itong hula na to, may pag-uusap na yan. Hindi naman yung pag-uusap na interview talaga, ano. Siyempre, pagpasok mo yan, ay ito, may pag-uusap na yan na hindi nyo alam, nagko-cold reading na si Sir J. Costura. For example, ito, no, nanghuhula ka, huwag na tayo mag-bullshitan, panghuhula po talaga. Huwag matigas ang ulo, ha. Kasi may mga kukontra na naman sa akin, hindi panghuhula ang ginagawa niya, nagka-card reading siya. Panghuhula! Huwag tayong tanga! Diba? Panghuhula ang ginagawa niya. Kasi kung hindi panghuhula yan, hindi magtatanong yan. Nakikita nyo naman, oh, tanong ng tanong. Okay. Mahigpit
mahigpit ka ba sa kanya? Diba? Hindi. Yung mga ganyan dapat, 'di ba? Kung totoong mahigpit, nabasa mong mahigpit, sasabihin mong mahigpit ka. 'Di ba? Huwag mo nang tanungin. So ang una sinabi niya, nilista ko, nakaplano daw. Actually, hindi po, hinahayaan ko lang po siya. Pero siguro yung mga previous years po, yung siguro mga first 1, 2, ganun. O kasi parang naipon yung ano niya na naging masyado kang seloso. Hindi Kanya. naman ako. O tamo ha, according sa bara, masyado seloso. Hindi naman seloso. Ha. Pero eto kasi, ang pinapakita sa Base din sa forensics, wala namang pagsiselos na nangyayari eh. More on financial eh, tsaka health ng tatay eh. 'Di ba? Dito nyo nakikita, 'di ba, na nangangapa talaga si Sir Jay Costura dito. Kinakapa niya. 'Di ba? Kasi kung let's say sabihin na natin nare-read niya na seloso to si Kuya, makikita naman sa conversation ng ng mga forensics 'yun eh. O may pinagsiselosan to. Tandaan nyo ha, mas sure yung nasa forensics kesa dito. Hindi ko naman aalisin yung power ng panghuhula niya kung totoo man. Pero dapat nagmamatch do sa forensics eh. Wala namang minimension na doon eh, na selos eh. 'Di ba? according sa baraha. Pero eto kasi, ang pinapakita sa akin dito, parang pinipilit sa iyo na may third party ka. Ito ang dahilan. Tamo, nandun na naman, ipipilit niya na parang pinipilit sa iyo na may third party. Irrelevant. Walang kwentang hula. 'Di ba? At totoo naman, yun naman ang unang mangyayari eh. Pag may nag-run away na bride, third party agad ang unang suspetsya. Kaya irrelevant ito. Ng paglayo niya. So, ito, mapapansin mo malinis po, no? Malinis ang baraha. So, pero ito ang number 3 of hearts. So, ito ang inaano sa'yo, ng investigation. Siguro, na Siguro. Hindi pa sigurado. tinatawag na kaya siya umalis dahil may third party ka. So, yun ang ipipilit sa'yo. Which is mahirap to, ha? Okay? Kasi hindi naman daw pera ang pinag-awayan nyo. Hindi nga lumabas sa investigasyon yung third party. Doon pa nga sablay ka eh. 'Di ba? Wala naman third party na lumabas. Ang lumabas sa financial. Tsaka problema doon sa health ng tatay. Yun. Hindi nga na-mention ng mga investigator. Correct me if I'm wrong na-mention ba yung third party? Ikaw lang yung nag-mention nun eh. Nakita ko din sa baraha, yes, may pag-alis dito na pinakita. Pero natuloy Generic. talaga siya sa mall. Natuloy daw sa mall, ha? Natuloy sa mall. Natuloy sa mall. Okay? Malinis, so ibig sabihin, ang iaano lang sa'yo na issue is third party. Uulitin niya na naman kasi wala siya maisip na ibang cold reading eh. Okay. So, paulit-ulit yun, ipipilit sa'yo na may third party issues ka. Pero, Hindi niya naungkat yun eh. During investigation eh. Ano ba? Sana sinabi ng mga digital forensics yun. Sinong pipilit sa kanya? Yung mga pulis? Wala nga ganun sinasabi ang pulis eh. Pero correct me if I'm wrong kung meron ha. honestly, dito kasi is 8 of heart kasi to naging mahigpit ka sa kanya before. Before. Okay. No? Tagal na po. So, yeah, Ipipilit na naman yung mahigpit. matagal na yun. Let's say matagal na yun, pero naging mahigpit ka sa kanya before. Para maging tama lang So, yung hindi mo ba naitanong sa kanya kung nahihirapan siya o nasasakal siya sa'yo? Hindi naman po kasi nag-open up siya sa akin. Eh. Oo, Wala cold reading ito eh. Tanong ka ng tanong men eh. siya, nag-burst out siya sa'yo. When was this na nagsalita siya? Kita nyo na, inuungkat niya eh. Nag-uungkat siya ng pwede niyang i-reading eh. Na supposed to be card reading ka lang men. Hindi ka na dapat tanong ng Sa'yo, tanong. ay nag-open siya sa'yo na parang nahirapan siya ng konti. Medyo, I think, years ago na rin eh. Parang siguro 4-5 years ago. Patag sobrang tagal na niya. Tagal
Let us say, mga 3 years ago Mga siya ganun nagsabi na nahirapan siya Opo. na Ay, 2019, if I'm not mistaken, para kasi nag-i-scroll ako ng mga messages namin. Parang Oo. nakita ko nga yung time na yun, parang 2019 yan. kaya nga na nag-open siya sa Oo. inyo. 2019, so 6 years. Masyado matagal na yun para maka-apekto dito. Ipinipilit mo na mahigpit ito Di ba isa yan, mahigpit. Kumukuha ka ng anggulo na mahigpit Kita nyo na, dito pa nga lang makikita. Pero ito mga nililista ko na to, ito yung mga hindi nagkatotoo Ilan na to? Yung nakaplano, hindi naman nakaplano. Dahil kung nakaplano yan, may daladalang gamit. Mamaya nga ikikwento ng bride yung nangyari Yung selos, hindi rin. Lilitaw dapat sa forensic. Yung natuloy sa mall, hindi nga natuloy sa mall Oh, mahigpit. Yan yung pinipilit mo ngayon, mahigpit. 1, 2, 3. 4 na bagay na na pinipilit mo. Mamaya i-review natin lahat ito. Parang medyo nasasakal siya ng Opo, konti, opo, di ba? opo, opo. So, malinaw ang sinabi ng baraha. na ipakawala mo kasi iyon. Kaya pinipilit mo maging relevant yung mahigpit siya. So, King of Diamond siya. Ang mahirap lang neto kasi ipipilit sa kanila. Kasi malinaw, walang tao dito sa cards, no? First set of the cards. So, malinaw na ipipilit na may third party issues. Sinong ipipilit yung mga investigador? Hindi nga na-open yung third party na yan. Siguro sa initial investigation. Pero kung ipipilit yan, walang kamatayan yan mayat maya, puro third party ang sasabihin ng investigador. Pero hindi. Hindi nyo ba nakikita mga supporter ni Jay Costura? Dito pa nga lang wala na Dito. Pero malinaw din sa barahan na talagang kusa ang pag-alis niya. No, this is something to do na she's prepared. And To be fair, yung pag-alis, kusa. Initial pa nga lang, alam naman na kusa ang pag-alis niya Dahil bibili nga ng ng sapatos, di ba? I also see right here na medyo nahirapan siya before, according kay Kuya, sa relationship nila. Before, irrelevant na yun 6 years ago. Pero wala pa talaga malinaw kung may sino may third party issue sa kanila kasi may number 3 of hearts. Dito sa unang reading niya, medyo ligaw-ligaw pa Mahirap lang doon kasi madidiin ka na may third party ka. Hindi nga nangyari yun na nadiin Ano ba? Talagang ipipilit niya. Sa totoo lang, baka yung hula mo sa'yo na applicable, ikaw yung pumipilit sa third party Ilang beses mo nang yan nililista ko, nasa 6 times mo nang sinasabi yan. Yung third party na yan. Yun po. Cut the cards. Kasi common yun. Common sa sa runaway bride talagang third party. Kaya yun ang pinipilit ni Sir Jay Costura kahit wala naman yung sa investigasyon. Siya yung pumipilit, hindi yung ibang tao. Handa ka ba sa ipapakita ng mga baraha? Opo. Pag may dalawang jack or dalawang king, ibig sabihin, umibig siya sa iba. Okay? Handa na po ba kayo, nanay? Okay. Ang importante dito, wag lang lumabas ang bad luck card kasi ang bad luck card, that's a sign of a death card. So may pagbiyahe pa akong nakita, as in literally, bumiyahe talaga siya. Diyos ko naman, obviously naman na bumiyahe yan, kaya nga lumayas So, nagtatalo ang isipan niya. Ngayon, nahihirapan siya bumalik. It's because nag-trending siya. The cards into 3. Mag-pray ka na lumabas ang Ace of Heart. Kuha ka ng 9 cards of total. Pwede pong sama-sama. Alagay mo lang dito. So,
Uulitin ko po, malinaw na pinakita sa akin kusa ang pag-alis. Wala pong tinatawag na abduction or dinukot siya. Diyos ko naman, nakikita naman sa CCTV yun kung dinukot siya. 'Di ba? Yan, kasi may ace of flower. Pero malay mo, beyond CCTV, no? Pwede siyang dukutin. 'Di ba? Na hindi nakikita. Pero obviously, hindi eh. Ano ba, pagka dudukutin ka kasi, ano naman kasi ang motibo nun? Siyempre makikita din naman ng mga pulis yun na may motive na para siya idukutin. 'Di ba? Wala po talaga. And may nakita lang ako kanina na yun nga, nag-open sa kanya si Ate She. She ba pangalan Opo. niya? Kita mo, dito pa lang, yung she, hindi naman natin napanood yun previously. Ibig sabihin, may kwentuhan ang nangyari na hindi natin narinig sa harap ng camera. Tinan mo ha, nadudulas si Sir Jake na ikikwento niya yung mga bagay na hindi nawala sa harap ng camera. So confirmed, merong pag-uusap ito sa likod ng camera. Maaaring doon niya na cold reading yung mga lugar na sinabi niya. Although na hindi naman natin pare-pares na narinig yun, no? Yung behind the camera. Pero maaaring doon niya nakuha yung information. Tama ha? Yun nga, nag-open sa kanya si Ate She. She ba pangalan Opo. niya? Na, Diba? Kinikwento mo na. Some part ng video yun nag-open up yung Ate She na yun. Wala. Ibig sabihin, sa likod ng camera, may kwentuhan na nangyari. Diba? yun nga, nag-open sa kanya si Ate She. She ba pangalan Opo. niya? Na medyo nahirapan siya sa relationship. And May idea ka na pala na nahihirapan sa relationship eh. Galing sa kwento ng iba. Na supposed to be, hindi mo ginagawa yon kung ikaw ay nagka-card reading. Contaminated na itong hula mo. kuya, nabanggit ba niya sa'yo na gusto niyang lumipat? Amo, tatanong na naman siya, no? Tatanong na naman siya. Kasi base doon sa cold reading siguro, may na-mention na ganon. Kaya tatanungin. Kita mo, hindi na siya nagka-card reading dito, ha? Base na ito sa cold reading, eh. Kasi kung mag-ano siya, dapat sa card niya binabasa yan. Pero dito, wala siyang card na binabasa. Ibig sabihin, nangangapa na siya dito. And kuya, nabanggit ba niya sa'yo na gusto niyang lumipat Tanong na naman. ng tirahan? Napagplanuhan po namin actually. And anong desisyon mo? Anong napag-usapan niyo? Hindi na card reading to, interview na to. Tandaan mo ha, hindi niya pa nabubuklat yung baraha niyan, men. Pero kung ano-ano na yung mga sinasabi niya. Kasi ganito, hindi mo psychic kasi yan, kahit walang card. O kahit pala walang card, di sana nag-reading na lang siya. Hindi na siya nag-open ng card. Para saan pa ito? Kasi We both actually agree po eh. Kasi if you know po, ito po medyo bahain po. So we both actually agree na lulipat kayo. Kasi yan pag- ang unang gusto eh. pag-ipunan po. Na dapat ang ilalaan sa wedding or something to do with the special occasion. Tinignan ko sa baraha. Wala kang tinitingnan. Tinan mo, tiningnan niya na naman doon sa baraha. Nakita ba? Tiningnan niya sa baraha. Hindi pa nga nakakabuklat eh. Yung baraha kanina, di sana sinabi mo yon. Something to do with the gusto niyang makaalis dito kayo. Wala, may sinabi ba? According sa baraha, gustong makaalis, sinabi niya ba sa reading kanina? Hindi. Ano ba? Base sa cold reading yung sinasabi niya, hindi base sa baraha. Wait lang ha, yung mga bago sa akin, ano ba yung cold reading na tinatawag? Alam ko yung iba sukang-suka na dito sa term na cold reading. Para maintindihan nyo, no? Kung titingnan natin meaning ng cold reading. Cold reading. Ganito. Cold reading, set of psychological techniques used by mentalists, psychics, and performers to create illusion of knowing detailed personal information about someone without prior knowledge. Technique yan ng mga mentalist, psychics, na para makakreate sila ng illusion
na alam nila yung mga personal things about do sa tao. Ano mga example ng cold reading? I'm so sorry, kailangan ulitin ko to, baka may bago akong viewers eh. For example na, kung ako cold reading nyo, pwede nyong sabihin, Bungo, alam mo, mahilig ka sa Marvel movies. Paano nyo nalaman na mahilig ako sa Marvel movies, hindi nyo naman ako kilala? Siyempre, nakita nyo sa background ko. May props ako ng shield ni Captain America, helmet ni Iron Man, meron akong clone ni Wolverine. Ganon mag-cold reading. Hindi kailangan kaya nga ito si Sir Jay Custro, obvious na nagko-cold reading dahil tanong ito ng tanong eh. Ito yung pinaka-basic na cold reading, yung tanong ng tanong. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Cold reading ang ginagawa nito, hindi naman to nagbabasa. Paano nagbasa ng baraha yan, men? May sinasabi siya ditong hindi niya pa binubuklat yung baraha at nakita niya daw sa baraha kanina. Wala naman. Diyos ko naman. So, kailan nyo napag-usapan yan? This year lang. Diba? Interview siya ng interview, hindi ito gawain ng psychic eh. Ay, bago lang. Bago lang po. Bago. Amo, nung nalaman niya na, ay bago lang. Ibig sabihin, nag-gather siya ng So, information. kailan nyo napag-usapan yan? This year lang po. Ay, bago lang. Bago lang po. Bago lang. So, alam mo yung After nanay? nung Or sila lang dalawa lang? Sabi rin po sa akin yung December 9 na naghatid po din ako dito. May nasama sa akin anak. Anong sinabi niya? Amo, anong sinabi? Nagko-cold reading siya. Ang sabi ko niya sa akin na, Gusto niya Mama, nahihirapan ako mag-isip. Nahirapan Yan lang. siya. Oo, nahihirapan siya. Kasi sabi lang nung nanay, sinasakyan mo yung sinasabi ng nanay eh. Pinahak. Tapos pinigilan niya na. Isip. Nahirapan Yan lang. siya. Tingnan natin ha. Ngayon, may nag-gather na siyang information, Ngayon, magka-card reading na siya. Gamit yung mga information na pinagbibigay nyo. She's alive. Okay. Buhay po siya. Ayan. To be fair, totoo yun kasi lumabas yung heart eh. Tsaka yung pagiging alive kasi ni ate, pwede yun. Kasi parang toss coin yan, 50-50 eh. Meron nga sinabi, alive daw pero patay na eh. Naalala niyo yung kaso ni Jobilin Galieno? Na hinulaan niya ito? Ang hula niya doon sa kaso ni Jobilin Galieno, kung mapapanood niyo yung nakaraan, hawak daw ng makapangyarihang tao, binenta daw si Jobilin Galieno. Pero nalaman sa investigation, the moment na si Jobilin Galieno ay kinidnap, dun din siya pinatay. 'Di ba? Balikan niyo yon. After nga nalaman na patay si Jobilin Galieno, biglang nag-explain ito eh. Ipipilit niya pa rin na may panlilin lang na nangyari eh. 'Di ba, men? Buhay siya, Ace of Heart to. Pagdadalawang isip. Nagdadalawang isip talaga siya. May question ako, kuya. O, di, tanong na naman. Tamo, wala na siya nire-reading ha, may tatanong na naman. Don't worry, she's okay. She's fine, ha? She's fine. Darlene, babalik siya. She's alive. So, may tumutulong sa kanyang babae ngayon. Oh, may tumutulong daw na babae. Tumutulong na babae. Babae daw yung tumutulong, no? I see a woman na helping. So, she's alive, malinaw. So, malinaw ang pinakita sa akin ng baraha. Hindi niya nga masabi kung saan sa baraha yung may babaeng tumutulong eh. Saan banda sa baraha yun eh. Kasi nga, may nakausap silang she. Diba? Yan o. Base sa kwentuhan nila. Na nahirapan siya magdesisyon. Sinabi ko, ay pinakita sa akin ng baraha kanina na nagtatalo ang isip at puso niya. Saan ba pinakita ng baraha sa'yo yun? Wala ka naman ni-reading na ganun eh. Kasi actually, gusto niya sanang, Sige, oh. ang dami niyang plano, kuya. Ang dami po namin. Na-pressure siya sa'yo. Na-pressure siya sa sitwasyon na feeling niya nagmamadali.
Nagmamadali daw. 10 years na sila. Yung magjowa na yan, 10 years. Hindi rason. Pwede, no? Pwede doon sa na-pressure. Pwede. Paano siya mape-pressure? Ako nga, bilang hindi psychic, nakikita ko dyan, umaayon sa investigation yung size up ko din eh. Sa financial, pinipressure nilang maging bongga yung kasal na hindi naman, kahit hindi naman dapat, ipinipilit. Yun ang lumalabas kasi sa investigation kasi may gastusin sa sa tatay, di ba? Then may message pa nung nakaraan kung nasusubaybayan nyo, kalkalin nyo na lang yung mga content ko na nakaraan. Nakalkal ng forensics do sa message niya, parang nagwo-worry siya wala siyang naidagdag do sa funds ng kasal nila. 'Di ba? Tama 'yun, pwede siyang nape-pressure. Pero hindi yung feeling nagmamadali kasi nagmamadali 13 years or 10 years na sila eh. Alin ang pagmamadali sa 10 years? 'Di ba? Pwede kitang sakyan doon sa nagmamadali. Ay, doon sa nape-pressure. Siguro doon sa pagiging bongga ng kasal. 'Di ba? Kaya nga sabi ko nung nakaraan, kung hindi kaya, wag mo na ipilit. Darating ang time kasi kakayanin din naman. Pwede naman kayong mag-renew ng vows nyo uli, 'di ba? Yun kasi ang nakita din ng forensics dito, yung nagwo-worry din siya sa financial yung kung paano kung wala siyang naidadagdag dun sa funds nila ng wedding, 'di ba? Pero ito yung nagmamadali, hindi. Na sila 10 years na. Sitwasyon na feeling niya nagmamadali. Na alam mo yung tipong gusto niya maayos muna kailangan. So yun ang Yung pwede. Mother, first time tayo nagkita. Tamo, aanahin na naman ni Jake Gustura na first time tayo nagkita ha. Para magkaroon nga ng illusion na bigla niya lang nalalaman. Pero kung tutuusin, yung mga sinasabi niya galing cold reading, hindi galing sa baraha. Dahil nakakwentuhan niya na eh. May idea na siya kanina eh, bago siya nagsasalita ngayon eh. Pinapakita ko naman sa inyo, di ba? Nag-open up yung nanay sa kanya. Okay. Ngayon, pinapaalalahanan niya, sina-psychological priming niya. Na, oy, ngayon lang tayo nagkita ha, nire-remind ko ha. Para bang imposible na malaman ko ito. Pero in reality, kinold reading niya na. Ako, kuya, napatunayan kung mahal mo siya. Walang third party dito. Malinaw po na pinakita sa baraha. Kasi kung may number 3 of hearts dyan, sasabihin ko talaga sa'yo na may third party ka. Kanina may nabunod kang 3 of hearts eh. Tapos ang palusot mo na lang kanina, yun ang ipipilit sa kanya na may third party. Hindi mo nga nasabi kung saang baraha mo nabasa na yun ang ipipilit sa kanya. Pero may nabunod kang 3 of hearts. Kasi nakita mo lang sa sitwasyon na imposible magkaroon ng third party. Siguro dahil nakausap mo na yung si Shi, 'di ba? Yung Shi na kaibigan niya, naikwento sa iyo. Ay hindi mo pala nakausap yung Shi. Naikwento lang sa iyo na nakausap yung Shi. Dahil kung may third party, isasabi dito dahil kaibigan itong Shi eh. 'Di ba? Kaya kahit nabunot mo kanina yung 3 of hearts, hindi mo iginiit na may third party. Ang sinabi mo lang, ibibintang sa kanya na may third party. Pero nagda-doubt ka eh. Baka mamaya kasi ang part ng third party dito sa lalaki. Kaya tinatanong mo kanina yung lalaki, 'di ba? Na baka naman wala ka bang third party diyan, 'di ba? Sa part ni Sheila, wala. Ay, Sheila ba yung name? Shera, sorry. Pero ito wala po. May tumutulong sa kanya ngayon. Inulit niya naman, may tumutulong. It's something to do with Pangasinan and Baguio. Oh, 'di ba? Dito na windang yung mga tao nung sinabi niya, I see a place, Pangasinan and Baguio. Tandaan niyo, 2 lugar ang binanggit.
Kung saan niya nakuha yon, Mga ganong lugar. Basta she's alive right now. mga ganun lugar daw. Ayun nga, nahihirapan siyang bumalik. Pero dahil sa Pangasinan nakita, 'di ba? Pangasinan Baguio. Pangasinan ang kakapitan nyo, yung Baguio kalilimutan nyo na 'yon. Kasi irrelevant na yung Baguio eh. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na dumakot siya ng putik, binato niya. Kasi kung sinasabi niya dito, hindi niya naman direct na Pangasinan sinabi eh. Na kung saan niya nakuha yung Pangasinan, tama ha? Mga to do with Oh. Pangasinan and Baguio. Pangasinan and Baguio. Pero ang nag-stick lang sa utak ng mga tao, yung Pangasinan lang. Kasi irrelevant na yung Baguio eh. Yung sa part na yon, kung saan niya nakuha yon, tandaan nyo, may pag-uusap na nangyari bago yung hula na yan. Huwag mo itatanggi kasi sinabi mo, may information regarding do sa shit na yon na hindi namin nakita sa video. Mga ganong lugar. Basta she's alive right now and ayun nga, nahihirapan siyang bumalik. It's because she's siguro may nakapagsabi Siguro! na trending siya. Actually, mother, na ano siya, nabigat na naguluhan siya. Na feeling niya masyadong mabilis ang nangyayari. May gusto siyang puntahan na lugar before this one. It's something like Tama, mag-i-scan na naman uli siya ng lugar. last week of November. Kasi nga, nakausap niya yung she eh. Pwedeng yun ang kinuwento sa kanya nung she. Tandaan nyo ha, may pag-uusap bago yan. Kaya yung mga reading na may gusto siyang puntahan last week ng November. Pero ngayon, irrelevant na yan. Kasi hindi na yan nung ano eh. Nag-focus na yung mga tao doon sa Pangasinan. 'Di ba? Pangasinan, Baguio. Pero ineliminate na rin yung Baguio kasi irrelevant na rin. Pati itong hinuhula niya na may gusto siyang puntahan ng November. Parang gusto niya bumiyahe ng last week of November. Actually, noong October, pero ayaw nga. Actually, ako nga nag-open sa kanya noon. Ay, lalaki pala eh. Siguro na ikwento nung shit yun, 'di ba? Na babiyahe sana. Mali yung cold reading mo eh. Para kasi sa May akin. biyahe kasi siyang pinaplano. May biyahe kasi ako nakikita ang pagpaplano. Anong nangyari doon? Yun nga po, noong October, actually ako yung nag-offer sa kanya. Sabi ko, para makapag-unwind, ganyan. Pero hindi siya natuloy. Parang mas pinag-prepare namin yung Kasal. Opo. Pero ang nasa isip kasi niya is gusto Lalaki pala yung nagplano. Ayusin niyo yung kwento kasi ayusin mo kasi cold reading mo. Alam mo, siguro narinig niya lang, oy, may planong lakad last week of November or last week of October. Yung October pa, hindi mo pa pinakinggan ng maigi. Feeling ko yung kwentuhan na yan, na-mention yan eh. Sa kwentuhan nila, yung plano na yan. Ngayon, kunyari, nababasa niya lang sa card. 'Di ba? Pero mali lang yung detalye na sinabi niya. sana niya yung money na kung anong preparation is wag muna this year. Hindi ba niya nasabi sa'yo yan? Ano po, sorry po. Na not this year muna. Yung kasal po. Oo. Hindi po. Pero pinipilit niya na wag muna tayo magpakasal ngayon. Di ba? Hindi naman. She really agree Opo. sa mga mata niya. Opo. She's excited She's po really talaga. excited. Opo. Kontra. Ipipilit kasi ni Jay Costura na hesitant magpakasal. Sinasabi ng lalaki, excited naman daw. Ang pinakita kasi sa baraha is na pressure. Asan dyan sa baraha na yan? Puro ka pinakita sa baraha. Hindi mo naman tinuturo sa baraha kung saan banda dun mo nabasa na na-pressure siya. Ang nangyayari kasi dito, interview eh. Hindi naman card reading to eh. Lagi mo na lang sinasabi na nakita sa baraha. Asan sa baraha? Yan bang
four of spades ba na yan? Yung ba yung... Wala ka naman sinasabing ganun eh. O nakikita ko dito sa four of spades. Parang yun, ito yung sinasabi na ayaw nyo muna magpakasal ngayon. Wala namang ganun eh. Parang galing sa cold reading lahat. Siya. Na-pressure siya, hindi siya makatulog for mga ilang araw na. Balisa siya. Yung parang pagising-gising siya. Andun. December 9 po na nagsabi po siya sa akin na nakapo siya doon sa may tabi ng pintuan ni Kuya niya Darwin na ano nga, usap kami na naman. Sabi ko, bakit may problema mo? Ang hirap pag-isip. Yun na po. Nahirapan nga siya. Nagkaroon ka na kasi ng clue. Kanina kasi nasabi ni nanay to dahil pinutol mo, di ba? Tapos ngayon, ikaw na yung nagsasabi. Di ba? Kung makikita nyo kanina, anong timestamp to? 6-0, ano? Tamo ha? 1604 yan ha. Dito tayo babalik sa 12. Sa 12 kanina. Nakita sa akin ng barahan na nahirapan siya magdesisyon. Sinabi ko, kasi sa sitwasyon, alam mo yung tips, gusto niya maayos muna kayo lahat. So yun ang sinabi niya sa'yo. Mother, Tama. first time tayo nagkita. Tama ha? May kwento na nagkwento na si nanay eh, pinigilan mo lang kanina. Dito pa yan, beyond pala. Tapos palalabasin mo, na-reading mo yon. Saan banda yun yung nagkukwento si nanay? Handa na po ba kayo ang bag? Bumiyahe ka. Tayo pag-alek sa kasi nilalaan sa wedding. Sabi rin po sa akin Tama. December 9. Tama ha, yung sa December na yan, 14, no? 14 ang time stamp. Nagkikwento na si nanay. Or sila lang dalawa lang. Sabi rin po sa akin yung December 9 na naghatid po din ako dito. May nasama sa akin anak. Anong sinabi niya? Oh, anong sinabi? Sabi ko niya sa akin na, Gusto niya Mama, nahihirapan ako mag-isip. Nahirap. O di ba? 1557 sinabi niya, jump tayo sa 1604. Ang palalabasin ni Jay Costura, siya yung nakahula noon. Pero na cold reading niya na kay nanay dito sa 1157 timestamp. Tingnan mo ha. Oh. Yun lang po. Nahirapan nga. Darwin na Mother. Kasi sa baraha is na-pressure Tamo, sa baraha na pressure siya. siya. Tapos, Na-pressure siya, hindi siya makatulog for kasi nga narinig niya na kay nanay yung may problema siya. Nung December 9 dito sa timestamp na 11 minutes. Pagdating dito sa may bandang 16 minutes, kinikwento niya na yun na cold reading niya kaninang 11:57 timestamp. mga ilang araw na. Balisa siya. Yung parang pagising-gising siya. Diba? Mother. December 9 po. O, inulit-ulit ni nanay yung December 9 na nakwento niya na kanina. Siyempre, nakalimutan niya na yon. Ang lalabas, si Jay Costura yung nakahula. Nagsabi po siya sa akin na nakapo siya doon sa may tabi ng pintuan ni Kuya niya Darwin na Diba? Same na same yung kwento niya nung 1555 na timestamp dito sa 11:57 na timestamp na pinigilan ni Jay Costura kanina. ano nga, usap kami na naman. Sabi ko, bakit may problema mo? Ang hirap pag-isip. Yun lang po. Nahirapan nga siya. So, na-pressure siya, no? So, malinaw po ha, walang third party si Kuya. And sa pinakita din sa akin dito, she's alive. I see, may babaeng tumutulong sa kanya ngayon. May babaeng tumutulong. Kasama. May babaeng kasama. To, and I've heard, parang, sounds like, ganyan yung name. Tama, may sinasabi pa siyang name na kasama. Yan. Diba? Pero She's alive. this time, makakalimutan nyo na yung babae na yan dahil wala naman lumitaw na babaeng kasama eh. Nakita siya mag-isa eh, na palaboy-laboy eh. Diba?
So last 12. So hindi tayo makakatawid kasi she's alive. Ang pasalamat ko, mother, she's alive. Ha? Okay. For now, she's alive. For now. O, bakit sa akin, nakita ko sa baraha to? Kaya sinabi ko na talaga, Kita nyo dito may cut. May kinat dito eh. Tamo ha? May kinat dito. For now, she's alive. O, bakit Point? sa May cut eh. May dinidelete kayo dyan eh. akin, nakita ko sa baraha to? No? kaya sinabi ko na talaga ang totoo kasi hindi ko pwedeng sabihin sa kanila. Hindi mo nakita sa baraha, sinabi kasi ni nanay yan kanina. Na inelaborate mo lang. At magandang karoon ng ano ba? Oo, yan. Naintindihan po kita. Kuha ka ng last 12 cards o total. 12 po. Kung kadali ang pinagdadaanan nila ni kuya, ni mother, especially may anak kang hindi pa nakakauwi. Ngayon, wag po natin silang husgahan, especially si kuya. Na-pressure talaga siya, mother. Ulitin mo na pressure. Ang daming pangarap niya. Pag nabuntis nga daw, ako nga daw ang mag-alaga. Oh, na-mention na naman ano? May na-cold reading na naman siya dito. Ang sabi ni nanay, tamo ha? Na-pressure talaga siya. Na-pressure talaga siya. Mother, may pangarap pa siya. Sabi ni nanay, Ang daming pangarap niya. Pag nabuntis nga daw, ako nga daw ang mag-alaga sa anak niya. oh, pag nabuntis daw, siya daw mag-aalaga sa anak nila. Na-cold reading niya na naman. Gumaganon. Ang pinapalabas kasi ni Sir J. Costura kanina, ayaw pa magpakasal. Tapos ngayon, magbabago na yung isip ni Sir J. Costura. Mapupunta na sa ano, Isa pa yun sa nape-pressure siya na nahihirapan kayo makabuo. di ba? Bigla napunta sa makabuo. Nagtataka ako, ang tono kanina, hesitant magpakasal, pero napipressure na, na makabuo. Ano ba talaga? Gawain na mag-asawa yung makabuo ng ng anak eh. Dahil narinig niya kasi kay nanay na si nanay mag-aalaga ng anak, wala silang anak. So, inassume na ito ngayon na nahihirapan makabuo. Pero ang sasabihin ni kuya, Isa pa yun sa nape-pressure siya na nahihirapan kayo makabuo. Hindi po talaga kami bumubuo. Na yung hindi talaga sila bumubuo pala eh. Ikaw naman, di ba narinig mo lang kay nanay na siya ang mag-aalaga ng baby, napunta na agad sa makabuo? Ano ba? nagpaubigay ni na ba siya? Hindi po. Pero ang sabi kasi sa akin ng banayan, isa sa Wala! May sinabi ba yung baraha sa'yo? Hindi ka naman nag-reading eh. Ang sinabi sa'yo ni nanay na mag-aalaga ng bata, doon mo na cold reading yun na hindi makabuo. Di ba hindi mo pa nga nabubuklat yung baraha eh, sinabi na sa'yo yung tungkol sa hindi makabuo? Or yung kanina reading mo, may nasabi ka ba tungkol doon? Ano ba naman Sir J. Costura? Pero ang sabi kasi sa akin ng banayan, isa sa nakakapagpa-pressure sa kanya na parang alam mo yung tipong napag-iwanan siya. Yung parang Tamo, hesitant magpakasal. Tapos ngayon, tipong napag-iwanan siya. Ano ba talaga? Diyos ko. Halata nangangapa na lang to eh. feeling niya makakabuo ba talaga kami. Mababa kasi matres niya, mother. Ang pasalamat lang natin, kuya, she's alive. Sinong laging kasama niya? Kwento ng kwento. Tapos, nakausap niya ni si... May nakausap na. Di ba? May mga pinag-uusapan sila na hindi natin alam. May cut pa nga eh. Katulad dito, may cut pa oh. Tapos, nakausap niya ni si... Point, may cut, di ba? So, itong mga sinasabi na to, hindi natin alam kung contaminated na.
So, ito talagang ipipilit sa'yo. Now, malinaw, sa pinapakita sa akin ng baraha, okay, nagka-issue ka ba before? Tamo, tatanungin niya na naman. Ito naman ngayon ang pagdidiinan niya. Tatanong na naman siya, no? Wala po. As in, hindi ka As na in, nahuli. hindi po. Or may pinagselosan ka sa kanya. Silo- Kasi may pinag-awayan daw kayo. Hindi ko alam kung late dito Hindi ko alam kung ano. or dati pa. Wala po. Kasi nung dumating ako, wala na sila eh. Parang hindi naman Kasi yata natuloy yung unfinished ligawan kasi eh. ang past relationship niya. Hanging ang past relationship niya, walang closure. Pero hindi naman siya pinag-awayan ever since. Never yung pinag-awayan pero napag-usapan ninyo. Napagtatawanan pero hindi Okay, sige. I buy you with that kung hindi nyo napag-aawayan pero naging topic nyo Nagiging topic yung minsan. previous relationship minsan. niya. Minsan. Okay. Kasi nagulat ako dito, pangalawa na itong lumabas, no? So, kung dalawa, di ba? Kaya mo na nahuhuli yung mga ganun, tinatanong mo eh. Tanong ka kasi ng tanong eh. So, ang nagbibigay ng information si kuya. At pag nagbigay ng information si kuya, sinasakyan mo. Di ba? Wala ka bang ano? Siya ba wala bang ano? Oh, merong dati na ano. So, yun ba yung pinag-uusapan nyo? Pinag-aawayan nyo? Sabi ko kung dalawa ang king or dalawa ang jack, ibig sabihin, may sinamahan siyang iba. Okay? Pero ang pinakita din sa akin dito, ang previous relationship niya is unfinished or yung tinatawag na hanging, no? Gano'n na katagal yun, kuya? 11 years So, ago. matagal na, Sobrang tagal no? na. 11 years so, ito na. po ay dumaan lang naman sa mga bara. Ang pasalamat ko lang ngayon ay she's still alive. Oh, let's... Sa nakikita ko ay she's okay right now. Hindi lumabas ang bad na card. Kailangan mo magpahinga, mother. Okay. Kailangan mo magpahinga kasi baka Uulitin niya yata dito yung ano eh, yung Pangasinan Baguio eh. sakit ka. Okay. So, ang mapapayo ko din sa iyo, kuya, if in any case na makakauwi siya, makakabalik siya, kung mapapanood mo man to ngayon, naiintindihan kita kung ano man ang desisyon mo, kung naguluhan ka man sa sitwasyon mo. May mga bagay na may sinasakripisyo tayo, pero lagi mong iisipin sa bawat desisyon na ginagawa natin, may mga tao maapektuhan. Isipin mo may mga tao nagmamahal sa'yo, may mga tao nag-aantay sa'yo. So, wag mo ding hayaan na may mapahamak na any of the family member na mapagdudahan sa maling Nangungonsensya na oh. akala. Uy, hanapin mo kung nasan. Aantayin ka namin in Jesus' name. Thank you po. Thank you po. So, Thank you po. maraming salamat po sa pagtitiwala sa Opo. akin. She's alive. Yun Okay. naman po mahalaga po. Mother, bakit may nakita ko na parang Pangasinan papuntang Baguio? Di ba? Pangasinan papuntang Baguio. Ibig sabihin, itong information na to ay nasagap niya kung saan. Hindi niya naman na card reading yun eh. Tapos ngayon, dito nyo makikita, Ako taga Pangasinan ako eh. o yung pala. Totoo ba? Opo. Taga Pangasinan po ako. Yung mga nakakausap ko, na napasahan ko ng information kung paano umaano nagko-cold reading si Jay Costura, pwedeng ganito kasi yung nangyari. Hindi nyo kasi maiintindihan eh, yung mga ano eh. Kasi may technique ito na kinuwento sa akin kinuwento sa akin nung dati na itong kasama. 'Di ba? Tapos meron din pong mga nagtitip po sa amin from the past few days na parang nakita siya sa Baguio, mga ganun. O, 'di ba? Meron na palang kaya doon niya inaano yung Baguio, Pangasinan. Actually, dalawa yung binabanggit eh. Ang sabi niya kasi dito, Baguio. Ano po? Mother, bakit may nakita ko na parang Pangasinan papuntang Baguio? Pangasinan papuntang Baguio. Pero kayo,
Dahil sa Pangasinan nakita, hindi niya na pakikialaman yung Baguio. Kasi yun yung nag-stick sa wall eh. Pero kung tutuusin mo, ang lawak kasi nun. At alam natin na galing cold reading yung Pangasinan. Kasi nga, Ako ito ha, kung akong tatanungin mo, ganito, paano niya naman na cold reading na Pangasinan? Ito, wag niyo i-quote dito ha, pero ito yung theory ko eh, kung paano niya na cold reading eh. Pwede kasi, bago niya harapin itong mga to, syempre magkukontakan muna yan eh. Magiging friend niya itong lalaki. Pwede siyang mag-browse muna sa FB page ng lalaki. May mga makikita siya lugar na pinupuntahan nila, 'di ba? Nilang mag-asawa, baka isa sa pinuntahan nila ay Pangasinan, Baguio. May mga kaya ngayon pinipilit niya, may nare-read siyang Pangasinan, Baguio. Nagkataon na itong si Shera ay napadpad sa Pangasinan. Kung ako ang tatanungin niyo, pure coincidence lang na napunta siya sa Pangasinan eh. Nakita niya lang yung relationship dahil siguro kinalkal niya yung FB profile ng lalaki na siguro pumunta sila ng Pangasinan dahil taga doon yung lalaki eh. May nakita siyang post siguro doon na pumunta silang Pangasinan or Baguio na papunta doon, 'di ba? Kaya ngayon sinasabi niya yung dito, kinakapa niya. Tamo. Mother, bakit may nakita ko na parang Pangasinan papunta sa Baguio? Ako taga Pangasinan ako eh. Totoo ba? Opo. Taga Gusto niya ma-highlight na nahulaan niya pero possible kasi yun through cold reading. Or halimbawa, narinig niya yan habang nagkikwentuhan sila kanina. Hindi yan. Dahil tandaan niyo men ito kung nahulaan niya talagang Pangasinan yan, ipipilit niya yan eh. Oy, sabihin niyo, maghanap kayo sa Pangasinan, doon ko siya nakikita. Pero hindi kasi ginawa yun eh. Hinagingan niya lang. Now, dahil nahagingan, pinakita daw sa baraha, tamo yung post niya dito, pinakita daw sa baraha yung sabi niya dito, sa bride at kay RJ, song ko para sa inyo, happy ako at safe si bride. Location is spotted sa cards ko. Saan mo binasa sa cards mo yung Pangasinan? Doon pa nga lang sinungaling ka na eh. Hindi mo naman hindi naman sa cards mo nakita yung di sana sinabi mo, nakikita ko sa cards nito, nasa Pangasinan to, Baguio. Wala eh, galing cold reading kasi yung yung location na binigay mo. Pangasinan po ako. Tapos meron din pong mga nagtitip po sa amin from the past few days na parang nakita siya sa Baguio, mga ganun. Opo. Pwede kasi ang nangyari, yung nakakwentuhan mo kanina, sinasabi na yan sa'yo kanina. Kasi may mga nagtitip na pala sa kanila eh. Opo. Legit po na siya. So may nagsabi na nakita siya sa Baguio, ganyan. Tapos meron din mga pagsabi, nakita siya sa Mangaldan, mga ganun. So, halo-halo po kasi talaga. Pasalamat lang natin is she's alive. Hayaan mo na siya makapag-isip. Tignan mo, pwede ito pa, second theory ko pa. Pwedeng, kasi obviously kanina may pag-uusap na yun dahil na-mention yung she eh. Di ba may she na na-mention kanina na babae, name ng babae, na hindi naman natin napanood sa video. Pwede kasing naikwento na sa kanya kanina yan. Na yun nga po, maraming nagtitip sa akin, mayroong bandang Mangaldan. Ano ba yung Mangaldan ba yun? Pangasinan ba yun? Ayan o. Yung Mangaldan, may nagtitip na pala. 'Di ba? Mangaldan, Pangasinan. Kaya niya na-mention, parang bago pa mag-start yung yung hulaan session nila, siguro na ikwento na sa kanya sa ngayon po kasi mga tip-tip pa lang daw, meron daw sa Mangaldan, meron nga daw nakikita daw sa Baguio. Kaya nasabi niya, parang may nakikita akong Pangasinan to Baguio. Doon niya na cold reading yon. Nagkataon, nakita si Shera sa Pangasinan. Pero hindi naman specific na sinabi.
'Di ba? Sa paraan din naman to is ayoko madiin ka sa isang sitwasyon na alam mo yun, ayokong tingnan ka ng mga ibang tao na criminal ka. Okay, so lakasan mo loob mo. Kung sakaling hindi man siya handa, So, yun yung hula, ano, marami tayong nag-gather na information. Now, hanap tayo na latest news, no? Yung regarding sa dyan sa ano na yan. Missing bride. Hanap tayo na latest news dito. 9 hours ago. Natagpuan sa season. So, tignan natin. Kaya lang, Bibili lang sana ng bridal shoes ng maglahong parang bula ang isang bride-to-be sa Quezon City. Makalipas ang halos 3 linggong paghahanap, natuntun na ang nawawalang bride-to-be sa Season Pangasinan. At live mula sa Quezon City, nasa sa season pala nakita. Pero Pangasinan lang ang sinabi. frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, paano nahanap ang missing bride-to-be? Ano mo, Julius, nakita si Shera Day 1 yung missing bride-to-be na naglalakad sa highway sa may Season Pangasinan. Ayon nga sa kanya, 2 linggo na siya naglalakad kung saan lugar hanggang saan natagpuan na nga siya. Ang nangyari nito, naisipan na raw niya sumakay ng bus matapos nga niya maglakad-lakad at mawala sa sarili. Asan yung natuloy sa mall? Hindi naman nasabi na natuloy sa mall, di ba? Pantulog at walang suot na salamin, ganito natagpuan si Shera Day 1 sa bahay ng Season. Dinala siya sa barangay at doon nakausap ng mga otoridad. Sinundo si Shera ng kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes kasama ang QCPD. Panoorin natin ang video na ito. Highway yung dinanan mo dito. Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa cellphone. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Si Shera nakatakdang iuwi sa kanila sa Quezon City. Nakausap ng News 5 ang pamilya ni Shera. Kwento ng tatay niya, tumawag ang bride-to-be sa kanyang kuya kaninang alas 8 ng umaga. Sinabi niyang buhay siya at nasa Pangasinan. Halos umiyak sa tuwang ina ni Shera dahil hindi na raw nila inaasahan na makikita ito bago magbagong taon. Pakinggan natin ang pahayag ng pamilya ng bride-to-be. Okay, ang naririnig ko sa kanya, sorry po talaga. Nasabi ko sa kanya, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nakita ka, mahalaga bumalik ka. Huwag niyo awayin na pagbalik. Ang maganda yung pagpahingahin niyo. Huwag mo nang pa-interview sa media. Yung kasal, huwag mo nang pag-usapan yun. Kaya bumalik ka na dito. Talagang marunong talaga ang Diyos na halos gabi-gabi mula pa ng Pasko. Hindi ako nakalimot na sabi ko, sana makita ko na yung anak ko. Yung picture niya na binigay niya sa akin noong December 10, tinago ko yun. Yun ang palagi kong binabalot sa telang itim na para tuwing gabi. Merong ano dito may kwento pa dito eh. Sana ba yon? Na tinutukan yata siya ng patalim daw. Na magtatagtong linggong nawawala. Nasa Pangasinan lang daw siya at naglakad-lakad. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nagkita na ba si Shera Day 1 at kanyang pamilya? Mayan Bok, ito yung magiging Happy New Year ng pamilya ni Shera Day 1 matapos ngang kumpirmahin kanina na nasa Pangasinan nga ito at nakita na 9:30 ng gabi sinasabing ibiniyay na ito papunta rito sa Quezon City para ma-meet ang kanyang pamilya. Pero bago yan ay maraming kontrobersya nga na nangyari. Sa initial na interview nga ni Shera Day 1, sinabi niya na hindi siya sumakay ng bus, sumakay siya ng UV Express. Noong December 10 nang siya ay nawala at isang lalaki raw ang tumutok ng patalim sa kanya at siya raw ay nawala ng malay at nagising sa isang madilim na lugar. At Well, hindi na yun yung initial na kwento na never na nabanggit dito sa hula ni Jay Costura. Pero hindi natin alam baka mamaya magulo lang yung isip ni ate. 'Di ba? Kaya pero wala sa investigation ito yung nakaplano. Obviously hindi nakaplano eh. Yung selos, wala. Ito yung mga binanggit ni Sir Jay Costura, natuloy sa mall. Wala namang sinabing ganon. Mahigpit. Nahihirapang bumalik daw kasi nag-trending. Gustong lumipat. 'Di ba?
May tumutulong na babae. Nasa na yon? Mahirap makabuo. Past relationship. ang daming binato na hindi nag-stick. Di ba? Tapos sasabihin nyo, siya yung nakahanap. Hindi ba? malinaw doon sa kanyang mga kwento at pattern ng kanyang kwento kung paano siya nakatakas at paano siya napunta sa Pangasinan. Kaya ito ay iimbestigahan ng QCPD at aalamin nila yung mental health nga ni Shera. Nakapantulog at walang suot na salamin. Ganito natagpuan ang missing bride-to-be na si Shera De Juan sa bahay ng Sison, Pangasinan. Kasama ang QCPD, sinundo si Shera ng kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes. Highway yung dinanan mo dito? Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa San Pablo. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Sa December 14 sana ikakasal sina Shera at Mark R.J. December 10 na magpaalam si Shera na bibili ng sapatos sa Fairview, Quezon City para sa kasal. Pero hindi na siya nakabalik. Buong bansa ang sumubaybay sa missing bride na huling nahagip ng CCTV na sumakay ng bus. Marami espekulasyon ang kanyang pagkawala. Itinuring pa ngang person of interest ang kanyang groom. Nag-alok pa nga ang pamilya ng 150,000 pesos sa mga pagtuturo sa missing bride. Matapos matunton, nakausap ng News 5 ang pamilya ni Shera. Kwento ng tatay niya, tumawag ang bride-to-be sa kanyang kuya kaninang alas 8 ng umaga. Ipinaalam niyang buhay siya at nasa Pangasinan. Halos umiyak sa tuwa ang ina ni Shera dahil hindi na raw nila inaasahan na makikita ang nawawalang anak bago magbagong taon. Naririnig ko sa kanya, sorry po talaga. Nasabi ko sa kanya, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nakita ka, mahalaga bumalik ka, kaya bumalik ka na dito. Talagang marunong talaga ang Diyos na halos gabi-gabi mula pa ng Pasko. Hindi ako nakalimot na sabi ko, sana makita ko na yung anak ko. Yung picture niya na binigay niya sa akin noong December 10, tinago ko yun. Yun ang palagi kong binabalot sa telang itim na para tuwing gabi kausapin ko ba para akong baliw. Sana ko anak umuwi. Telang itim, ano ba yun? Parang kasama ba sa paniniwala yun? Yan na. Kwento ni Shera sa kanyang pamilya. Mula December 10, naglakad-lakad siya. Hindi raw niya alam kung saan papunta. Tuliro at hindi niya raw maintindihan na nangyayari hanggang sumakay raw siya ng bus papangasinan. Doon daw siya naglakad hanggang sa nakilala ng isang rider. Mistulang palaboy na raw si Shera at pagod na pagod sa paglalakad. Agad pumunta sa QCPD station ng pamilya ni Shera para i-report na nakita na ito ng isang rider sa Sison, Pangasinan. Parang sabog na yung ano niya, yung buhok niya. Sabog. Ngayon, ang ginawa sa Rider. Sino yung babae daw na sinasabi ni Jay Costura na tumutulong na babae? Baka babae yung rider. 'Di ba? May kasama daw na babae nung time na 'yun eh. So, syempre makakalimutan niyo na 'yun, no. Kasi hindi naman nagkatotoo 'yun eh. Basta tayo lahat naka-focus do sa Pangasinan dahil 'yun yung nahagip. Sa dinami-dami ng sinulat ko dito. Yung 'di ba, nakalagay dito nakaplano. Nakaplano daw yung pag-alis. Selos. Isa sa factor yung selos. Natuloy sa mall, mahigpit yung lalaki. 'Di ba? Nahirapang bumalik kasi nagtitrending. Paano niya malaman na nagtitrending? Wala nga cellphone na dala yung tao, kayo naman. 'Di ba? Gustong lumipat. May tumutulong na babae, Pangasinan, Baguio. Mahirap makabuo, past relationship. Pero dahil tumama yung Pangasinan, lahat ito nakalimutan nyo na. Yung Pangasinan tayo magpo-focus kasi yun ang tumama di ba? sa kanya nung tinurn over siya sa barangay. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Kasi isipin mo naman na ang tagal na po. Hinanap namin December 10 pa. Nawawala siya hanggang umabot ng Pasko. Wala pa rin. Kailangan magpahinga siya kasi ang dami. Oo, tama. Pahinga siya. Dumaan sa kanya na problema. Kung saan ba, stress ba, sir? Nagpapasalamat ako sa inyo na ito yung gift niyo sa amin bagong taon. Nakatakdang iuwi sa kanilang bahay sa Quezon City si Shera. Matutuloy pa ba ang naudlot na kasal? Huwag na muna. Ayon sa kanyang pamilya, uunahin muna nila ang kondisyon ni Shera at ipagagamot daw ito. Humiling din ng privacy ang pamilya. Ang tiyak sa ngayon, kompleto ang pamilya sa medianoche. Isang magandang panimula para sa bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Alam mo, may Bok, sa ngayon, naganda nga yung nanay ni Shera ng paboritong ulam na sinigang. Para nga dumating nga lang medyo delay dahil 9:30 pa nga umalis at ilang oras mula Season Pangasinan patungo Traffic, dito sa traffic. Quezon City. Sabi ng QCPD Station 5, hindi na idadaan sa kanila dahil nagkaroon na ng initial investigation doon sa PNP Season Pangasinan. At kanina nga yung sinabi kong information na siya ay sumakay ng UB Express at ito nga ay maaaring kaso ng abduction ay iimbestigahan pa ng QCPD. Pero sa ngayon ay pagpapahingayin muna siya at bukas ay dadali naman siya sa isang... But sabi ni Sir Jay Costura kanina, 'di ba? Hindi daw siya kinidnap. Kusa daw siyang sumama. 'Di ba? Pero tingnan natin yung final invest. Baka malay mo may mga tumama pa dito sa nilista ko. hospital para ipa-check up ng QCPD para naman sa kanyang mental health. Saka na lang siya muling iimbestigahan para naman magtugma-tugma yung kwento niya kung bakit siya umalis. Kanina rin sa press con, sinabi ng QCPD na ito ay hindi first time na nawala sa kanilang bahay. At ito yung minsan ding umalis base na rin sa kwento ng isa sa mga kaibigan niya. Pero kinausap natin yung May tatay history na palang umaalis ito. kanina ni Shera at hindi niya makumpirma yung kwento na una itong umalis. Para sa kanila, noong December 10 lamang ito nawala. Bokmean. Well, Gary, konti tanong lang kasi medyo may mga ilang detalye na parang hindi nagtutugma at least dun sa initial na pagkakakwento. Kasi nabanggit mo nga na tila merong tumutok sa kanya ng patalim. At nagising na lang siya sa isang madilim na lugar. But on the other hand naman, may kwento naman siya na sumakay siya ng UB Express, sumakay siya ng bus. At Feeling ko yung tumutok ng patalim na yon na kwento, parang ano yun na-create niya sa sobrang lutang niya. Siguro daydreaming, no? Hallucinations, 'di ba? nagpunta siya ng Pangasinan. So, sa huli, ano po ba ito? Ito ba'y voluntaryo siya, kusang nagpunta sa ibang lugar o siya'y dinampot at pinilit pumunta sa ibang lugar? Bok noong December 10, bago siya umalis, pupunta siya sa isang mall para makarating doon mula rito sa bahay nila sa Quezon City, ay sumakay nga siya ng UV Express. At doon nga raw nangyari yung pagtutok ng patalim at pagtakip ng kanyang bibig at nawalan daw siya ng malay. Ito yung first statement na sinabi sa atin ng QCPD Station 5 na inisyal na nag-imbestiga sa kanya nung una siyang So hindi talaga siya nakapunta ng mall. nakita at dinala dun sa Season Pangasinan. At pagtapos nito ay naputol yung statement niya dahil pa iba-iba na nga. Kaya yung QCPD hindi naman talaga ina-accept kaagad yung ganong statement unless talagang ito ay pirmahan niya at ito ay talagang ilatag niya ng maayos. Pero sa state nga ng kondisyon niya ngayon na pabago-bago yung kanyang statement May at tila something tuliro to. at tila wala sa sarili, mas minabuti nga ng QCPD na pagpahingain muna ito, bigyan ng pagkakataon na magamot bago nila kuhanan ng official statement kung ito nga ay kaso ng abduction o ito ay kaso ng paglalares lamang sa kanilang tahanan. Bo. Gary, alam ko sabi mo nga medyo malabo pa yung mga sagot niya, but by Pero kung akong tatanungin nyo, hindi to kaso ng abduction Alam niyo kung bakit? Kasi bakit ka pabubuhayin ng liability ka pa pag binuhay ka pa Feeling ko ito, sumakay siya sa isang sasakyan kung bus man yun o UB Express. Na naginip siya doon. Nakatulog siya doon siguro. Doon niya na yung mga detalye na sobrang lutang nga siya, di ba? any chance nung siya ay nagbigay ng statement kanina, ano yung napakabigat na dahilan para hindi siya makarating sa sarili niyang kasal? What's your impression about this? Hindi biro na hindi makarating sa sariling kasal, Alam mo, tinanong ko yan sa tatay niya kanina. Tinanong ko ba ito ba financial? At ang sabi naman ng tatay niya ay maayos naman na yung schedule ng kasal nila. Wala silang bayarin na poproblemahin dahil naplano na ito matagal na. Hindi nila iniisip na dahil ito sa kasal, kundi ito ay dahil sa personal na problema na hindi pa nila nalalaman kung bakit, kung ano yung problema na dinadala ng kanilang anak. At bigla na lang ito nawala sa sarili, naglakad at natagpuan nga sa Pangasinan. Mayan. Okay, Bok, pahabol lang. Kasi 19 days it's the 29th already of December. December, just ata siya nawala. So, 19 days. Halos 3 linggo na nawala siya.
hindi lang siya 1 o 2 araw eh. So ingat, pansingan natin na iba na yung damit niya, iba rin daw yung Binihisan buhok niya. kasi. Tapos ayun, were they able, nakapantulog, were they able to find out, were the police able to find out kung sino ang kumupkop sa kanya kung sakali? Yung barangay yon, na-mention yata sa ibang balita yun, sa GMA ko yata napanood, na pinaliguan siya at binihisan sa barangay. Bok, sabi kasi sa kwento, madaling araw nakita ito ng isang rider na naglalakad sa highway. Namukhaan ito na kilala niya yung mukha dahil nga rin sa pagkalat na mukha nito sa SOCMED, social media. At kinausap niya to, tinanong niya. At tandaan natin, may reward money na 150,000 na sinasabi para lang matagpuan ito. At para makumpirma kung siya nga ito, dahil nga mukha na siyang taong grasa kalalakad niya at halos 3 linggo na siya at hindi naliligo o nagpapalit ng damit, dinala ito ng rider sa barangay at doon na raw ito pinalitan ng damit at naligo at inayusan, pinakain. Hindi totoo yung sinasabi. So, confirm na walang tumutulong dito. Kasi sabi ni G. Costura may tumutulong na babae. Dahil kung tinutulungan niya ng babae, inaano na yan, binihisa na yan. Pinapaligo na yan. So, sablay. Para naman mahimasmasan. At sinasabi nga ng QCPD kung sino yung unang nakakita at nag-report, maaaring siya ay mabigyan ng reward. At base kung matutuloy nga yung reward na ibibigay sa kanya. Pero sa ngayon, kaya nakikita natin siya, nakadamit na siya ng iba. Ituloy dahil nyo. naliguan na siya. Ituloy nyo yung reward. Kasi susunod din na paniniwalaan yan eh. Ibig sabihin kaya nag-care yung lalaki, pwedeng iniisip niya may reward. Or pwedeng tumulong, para ma-encourage yung ibang tumulong. Siguro, hindi niya naman siguro alam na may reward din. Pero ginawa niya yun para makatulong, di ba? Nalinisan na siya bago Ibigay siya nyo. nila sa presinto ng Season Pangasinan. Bok. Short na lang, Gary. So, wala talagang kumupkop sa kanya. Seems like for the 3 weeks, talagang laboy-laboy lang siya. May tumutulong na babae. Tama kami yung balik sa kwento niya, laboy-laboy siya, lakad siya ng lakad. Hindi niya rin nga alam. So, ito klaruhin natin. Hindi natin pwedeng relayan ang kwento ni ate kasi nga pabago-bago. Pero obviously, kung may tumutulong sa kanya, dapat maayos ang itsura niyan. 'Di ba? Kung nasa Pangasinan siya o nasa ang lugar siya. Kasi base sa information, bumaba siya ng bus, ibinaba siya at naglakad siya na naglakad. Pero nga doon sa information na yon, inahanap nga ng QCPD sa record ng mga bus station kung sumakay nga siya ng bus, wala silang makitang record. Kaya tinanong nga nila at doon nga lumitaw yung storya na sumakay pala siya ng UV Express. Pero paano siya nakasakay ng bus at paano siya nakakawala, sinasabi niyang nag-abduct sa kanya, ay hindi talaga malinaw yung mga kwento na yan. Kaya aayusin pa ng QCPD yung mga impormasyon na yan kapag medyo nahimasmasan na siya. Wait lang, nire-record ba yung yung mga pasahero ng bus? Hindi na kasi ako Dati nung pag umuwi ako Mindoro, wala lang, titikitan ka lang. Pero yung ganun na ba ngayon sa bus? Para sabihin na na-trace nila. Sabagay, papunta ako, Batangas ako umuwi pauwi ako Mindoro kasi Pero so far, pag umuwi ako, dati, wala namang nilalagay na pangalan Ngayon ba meron na? Pakisagot nga, yung mga umuwi dyan ng mga Pangasinan, 'di ba? Alam ko sa barko, oo, pwede. Isusulat mo sa manifest yung pangalan mo, pero sa bus, At naipatingin na sa isang doktor. Mayan. Okay, Bok, huling-huli na talaga to. Huling-huli. Promise. Kasi ang nakuha ko sa iyo pati mga pulis naguguluhan at may mga inconsistency sa kanyang mga kwento at medyo pabago-bago ng kaunti mga kwento. And of course, we understand that dahil medyo traumatic na experience niya. Pero I'm also wondering, ano yung tingin ng mga pulis? Are they treating this as a criminal case at this point, or are they treating this as parang isang tao lang na nagkaroon ng problema at nag-time off? In other words, sila ba'y nag-iimbestiga ng kasong kriminal o ito ba'y sa kanilang pananaw kailangan ng konting pahinga? Bok, sa amin ng hepe ng QCPD Station 5,
kapag ito na mas nakuha na ng official statement at ito ay napirmahan niya at ito'y talagang sinalaysay niya ng maayos. At pag lumitaw na abduction, seryoso nila itong ireresolba at aalamin kung sino yung nag-abduct at bakit siya kailangan malagay sa kaso ng abduction at bakit kailangan siyang kunin ng mga oras na yon. Pero kung ito ay dahil lamang sa mental health niya, ang gagawin lang ng QCPD ay tulungan siyang maipagamot at maibalik ng maayos ang kanyang normal na pamumuhay. At kung sa mga kababayan naman natin nagtatanong kung kamusta, kung ang kasal dahil naka-schedule, hindi muna ito pag-uusapan sa ngayon dahil sa ngayon ang focus ng pamilya, mabigyan sila ng privacy at higit sa lahat ay makapagpahinga yung kanilang anak. Bok. Right. Maraming salamat sa iyong report, Gary De Leon. Mga kapatid, Ed So, yan lang So, developing pa naman ito. Ito, i-review ko yung mga nailista ko. Nakaplano daw, sabi ni Sir J. Costura. Obviously, hindi. Kasi kung nakaplano yan, magbabaon ng damit yan. Or may, yung katulad na sinasabi niya na may kasama yan. 'Di ba? Selos? Pwede naman kung halimbawa yun na nakadagdag ng pressure sa kanya. 'Di ba? Pwede. Sige, natuloy sa mall ito, hindi. Bet ko hindi. Hindi siya natuloy sa mall. Dahil kung natuloy sa mall yan, sabi kasi ni Sir J. Custor natuloy sa mall eh. Kung natuloy sa mall yan, dapat nakabili yan eh. 'Di ba? Hindi, for me hindi, no? Pero tingnan natin investigation. Mahigpit, pwede naman. Pero hindi eh. Kasi alam nyo, itong selos na to, tsaka yung pagiging mahigpit, makikita ng forensics to sa conversation nila eh. Sa totoo lang. Kung pati yung plano, yung pagpaplano, sabi kasi ni J. Costura nakaplano daw. May selos daw. Nagsiselos daw yung lalaki. 'Di ba? Yung natuloy sa mall, hindi pa natin alam yung official na investigation. Sige, pending ko muna to. Pero feeling ko hindi siya natuloy sa mall. Yung pagiging mahigpit, pagiging seloso at nakaplano, kung ito ay halimbawa ay totoo, makikita ng forensics to sa sa investigation sa cellphone niya eh. Let's say, may napapagkwentuhan siya na yung boyfriend ko higpit-higpit, 'di ba? Maliban na lang kung sarilihin niya, 'di ba? Nahihirapang bumalik kasi nag-trending, wala nga siyang dalang cellphone, paano niya nalalaman na nag-trending siya, 'di ba? Yung gustong lumipat, nag-initiate pala nito yung lalaki. Or plano nilang lumipat kasi nga binabaha yung lugar nila, irrelevant ito. May tumutulong na babae ito. Ligwak na ligwak itong may tumutulong na babae. Yung Pangasinan to Baguio kasi, na cold reading niya lang ito. Kasi nga, pwedeng narinig ni J. Costura na may nagtitip na nakita daw sa Mangaldan, pati sa Baguio. Baka naikwento nila yon bago mag-start ang hula. Kaya ang sinasabi ni J. Costura, parang may nakita akong Pangasinan to Baguio. Diba? Kasi may nagtitip nga. Mahirap makabuo ito, X na X to. Contradicting ito doon sa sinasabi ni J. Costura na napipressure sa kasal. Napipressure ka pala sa kasal, bakit balak niyong bumuo? Diba? Na pinabulaanan din naman ng lalaki. Yung past relationship, 11 years na yun eh. Asyadong na yun eh. Well, nasa sa inyo pa rin yan. Kung maniniwala kayo kay J. Costura, go ahead. 'Di ba? Pero kung akong tatanungin niyo, malabo sa sabaw ng pusit na may naitulong siya dito sa kaso na to. Yun lang, magandang gabi o magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.